Isang magandang araw sa inyo lahat mga ka-G lovers. So matagal-tagal rin bago tayo naka-upload. So pasensya na, medyo busy lang. So may dinala sa atin dito. So lagi ito nagpapayo sa akin. Problem nito, hindi siya tumutunog. So napansin ko, hindi nag-switch yung relay. So titingnan natin yan at aalamin natin yan. So bali, Kibler pala to. So bali dito nung binuksan natin, karamihan SMD parts yung gamit na parts. So dati nakaayos na ako nito, maganda yung tunog nito. So ito inayos ko na rin pala to dati. So nakita ko yung fuse yan naputol. So pag naputol yung fuse, may posibilidad din na feeding may sira na output o may shorted dyan. So hindi pa natin alam. So ang gagawin natin, check natin yung mga output. So alamin natin kung may shorted ba talaga. So maramihan dito SMD yung parts na resistor, yan diode, pero yung drive nya hindi naman SMD. Yan. Bali yung ano nito, yung output na ginamit C5200 at A1943. So baklasin ko lang muna to at titingnan natin. So bali ito, nung binaklasan natin, yan kita nyo, tanggalin natin sa casing niya. So ang gagawin muna natin, syempre i-check natin yung ano dito, yung mga parts tulad ng output para ma-check natin kung may shorted ba. Bakit na-open yung dalawang fuse? Kasi kadalasan kasi pag na-open yung dalawang fuse, may shorted. So check ko yung capacitor kung may tira pang voltage sa 57. So open talaga yung fuse na dalawa, may 57. So pwede naman natin i-discharge yung capacitor or hindi na, kasi hindi na matutuloy yan. Kasi open yung fuse. Bago palitan yung fuse, discharge yung capacitor. So mga ganun. Ano yung? Oh? So ito, discharge ko muna. Yan. Yan, discharge muna natin para in case na magpalit tayo ng fuse, so safe na tayo. Kasi kung may problema pa kasi dyan, nagpalit tayo bigla ng fuse, ma-open din yan. So okay, discharge na. Hindi ko ako pa. So bali dito, check na natin yung output, so malalaman na natin. Yan, malalaman na natin yan ha. Check natin yung output kung may shorted ba. Once may shorted dito, check tayo sa drive. Kung wala naman shorted, so ibig sabihin na shock lang. So na-open yung fuse, na-overload siguro sa speaker, or biglang nag-short yung speaker, na-open yung bigla yung fuse. Nag-protect naman, so baka hindi nasira yung output. So nung tingnan nga natin, talagang hindi shorted yung mga output. May posibilidad na baka fuse lang yung tinamaan or baka nagmalfunction, so hindi natin alam. So ang gagawin natin, siyempre papalitan natin to ng fuse para makita natin kung meron pa bang problemang iba. Mag-burn out naman yan kung may problema, pero parang wala naman siyang shorted, wala naman tayong nakita shorted nung tinis natin yung output. Okay naman ha. So try natin palitan ng fuse muna to mga ka-J lovers. So ilagay na natin dito sa ano niya, sa casing. So titingnan natin kung may problema pa. So fuse muna ilalagay muna natin ha. So tingnan nga natin. Sana fuse lang. So ibig sabihin napakadali lang kung fuse lang tinamaan natin diyan. Wala tayong problema. So lagyan na natin ng at least isang tornilyo para hindi to gumalaw. Baka kasi gumalaw, malaglag dyan sa may bandang case nya, mag short. So yan lang muna. Yan.
Okay na to, siguro, or dalawa, mga ganun. Basta importante hindi siya gumalaw. Yan, kabit lang natin itong mga connection, tapos palitan natin yung fuse, hinga ng malalim, plug in, and switch. So, tingnan natin. So, pasensya na, medyo matagal-tagal din bago tayo nag-upload. May mga inaasikaso lang. So, madaming nagtatanong sa akin bakit hindi na daw ako nag-upload. So, medyo busy lang. May mga ginagawa lang ako sa buhay, mga ka-J-lovers. So, kailangan unahin. Hindi tulad noon na hindi masyado. Kaya, lagi nakaka-upload. So, ito na mga ka-J-lovers na ikabit na natin yan. So, bali, hindi ko pala nakuhanan yung paglagay ko ng fuse. Nung nilagyan ko siya ng fuse, yan. Niready ko na tong ano ko, yung pan-test. So, tiningnan ko siya. Yan, tinesting natin. Yan, gumagana naman siya. Nagpi-play na siya. Kaya lang wala siyang tunog. So, nalito ako, mga ka-J-lovers. Ang problema pala, hindi ko nalagay ito. Yan. Yan. Pero hindi na pumuputok yung fuse. Nung paglagay natin ito, tinesting natin, tumunog naman. Tapos nagkaroon na naman ng problema nung tumunog na siya. So papakita ko sa inyo. Ulitin natin, patugtugin. Nung akala ko okay na siya, so bali ito pala yung problema niya. Sasabihin ko sa inyo mga ka-J-lovers. Kita niyo, wala siyang yan, yung waveform. So dito sa kabilang channel meron. So ibig sabihin, walang tunog sa kabilang channel. Yan. Ito yung problema niya pala. Wala siyang tunog sa kabilang channel. Yan. So, bali, yan yung isa pang problema. Nung tinest ko yung biasing nito, yan, tinester natin. 0.3, diba? 0.3, diba? 0.2. O, almost 0.3 na rin yan. So, meron siyang bias dyan. Teka lang. Pinatugtog ko lang siya. Ulitin natin. 0.3. Almost 0.3 na rin. Tapos dito sa kabila. Hindi pa to kabila sa... ito. Sa kabandang kabila. Nung pag-test ko, 1 na lang. Kita nyo. Yan. Ito yung walang tunog na side. Dito, 0.4. 0.4. So may problema. So pag pinatugtog mo siya, yan. Dito meron. Kabila wala. Yan. So tanggalin natin ulit sa board para ma-check natin. So, bali dito mga ka-J-lovers yan, natanggal na natin sa board niya, ay sa case niya. So, nilagyan ko na lang ng styrofoam para matest natin yung biasing. Ito testing natin. So, kita nyo, 59 volts. So, naka-on na tayo ha. So, ito yung may problema sa atin dito. 0.4. Yan, akala mo okay, di ba? Yan. 0.4. Sumunod 1 na lang. Kita niyo 1 na lang, 0.1 na lang
So dito sa side na to, nasa 0.2 to or almost 0.3. Sandali lang, sundutin lang ngayon. Almost 0.3 yung biasing sa side na tumutunog. Yan. 0.3 na pala. Yan, 0.3. So, di ba? Yan, 0.3 na, di ba? So, doon sa kabila, 0.1. Yan. Almost parehas na sila, 0.3. Yan. So, ang gagawin natin, dahil tiningnan ko, wala naman ako nakitang sunog, baka cold solder to. So, resolder lang natin ito mga ka-J-lovers. Yan, in-unplug ko muna. Check natin yung capacitor kung may tira. So, discharge niya. So, ibig sabihin, tumuloy na sa pinaka-amplifier yung ano natin, yung supply. So, ang gagawin natin dito, yan, dito, tingnan natin na. Resolder lang muna natin. So, ito yung side na may problema. Kita ninyo itong mga drive na yan. Minsan, nag-cold solder din yan, katagalan. So, yan yung gagawin muna natin. I-resolder lang natin na. So, hindi ko na siya i-skip para makita nyo kung may pagbabago ba kung ma-resolder na natin to. Nung pag-check natin, nung natapos natin ma-resolder to, nag 0.3 na siya. Yan, 0.3. Hindi na siya 0.4 kanina. Ito, 0.1 kanina. So, 0.3 na rin. So, kita nyo. 0.3 na rin. So, almost lahat na sila, 0.3. So, ibig sabihin, goods na ito mga ka-J-lovers. So, may problema lang dahil sa cold solder. So, kaya nag-half channel o may problema yung kabilang channel. So, dito, okay na rin to. Ito yung good kanina. Yan, 0.3. Hirap lang sundutin. So, dinadahan-dahan ko kasi delikado rin yan. Baka masundot natin yung sync habang sinusundot natin yung output. So, dahil okay na to, parehas na sila 0.3. So, try na natin siya. So, tingnan nga natin yung output to. So, nilagyan ko siya ng signal generator na DIY ko. May output na siya. In-scan ko lang yan, may output na sa kabilang channel, ganun din, may output na. So, try na natin. So, kabit lang natin siya sa ano niya ulit, sa casing niya para ma-check natin. So next natin ay try na natin tong ano natin. Yan, sabi ko nga ikabit na natin yan dito. Testingin natin kung both left and right na meron na siyang tunog. So bago ko kasi ito inano talaga
ikabit dito, chinik ko muna siya ng signal generator kung pumasok na ba or nag-amplify na ba. So okay naman, nag-amplify na siya, both left and right, okay na rin siya. So wala na ano, yung tulad kanina na walang pumapasok na signal sa isang channel. So tingnan natin, lagyan lang natin ng dalawa, tornilyo siguro para hindi gumalaw. Okay. Yan. Yung effector, importante yung effector. Kanina medyo nalito-lito ako bakit hindi tumutunog, nakalimutan ko pala ilagay yung effector. Okay, try na nga natin, testingin na natin kung both left and right na may tunog. So mag-audio test tayo, ay mag-sound check. So kabit ko lang to. Yan. Dito, trinay kong kinapaka pa siya kung may audio, so parang hindi ko na papakinggan masyado. Pero nagsitune yung relay. Kaya ang ginawa ko na lang dito mga ka-J-Lovers, so nirekta na lang natin siyang pinatugtog. So nilagyan natin ng USB at nag-FM ako. So tinignan ko kung both left and right meron na siyang tunog. So hindi tayo nagkamali, naging okay na rin siya. So bali FM yung ginamit ko muna. Yan, okay na siya. Left, right, may tunog na. So try natin USB. So may tunog na siya. Kabila, may tunog rin. So okay na ito mga ka-J-Lovers. Both left and right na siya, may tunog. Yan. So dahil lang sa cold shoulder nagka-problema. So para malaman pa rin natin, para sigurado tayo makikita nyo, try natin yung oscilloscope natin, tingnan natin kung both niya talaga may waveform na siya. So ito yung may problema kanina. Yan, okay na rin siya, may waveform na siya. Ibig sabihin may tunog na yan. Sa kabila, volume natin. So, okay na siya. Yan. Thank you very much mga ka-J-Lovers. Sana meron na naman kayo natutunan sa simpleng tutorial natin na to. So, maraming salamat sa lagi niyong pagsubaybay sa ating channel.